Amen, amen. Great singing, amen. Alright, so I hope na tayo po ay nahanda yung ating puso't isipan, lalong-lalo na sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Sa bagamat walang ating mga pastor, ay meron pong natitrain at meron pong napagkakatiwalaan na maghayag ng salita po ng Diyos for this evening. Tayo po yung magsalita yung lahat at let's all welcome ang ating tagapagsalita. Walang iba kundi si Brother Maki. Tatangkad. Well, amen, amen. Hallelujah. He ransomed us. Amen. Thank you, Sir Dominic. And, wow, amen. Alam niyo po, isa po sa mga paborito ko po laging awitin ay yung nagre-remind po sa atin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen. Magkasunod po yan. Actually, nung Sunday pa lamang ay ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon for putting that song in the heart of Sir Willie by singing one of my favorite songs, Were It Not For Grace. And ganun din po, ngayon ay inawit ni Sir Dominic, He Ransomed Me. Well, I don't know about you po, pero pagdating sa salvation, talagang hindi mo pwedeng, hindi manamnam ng maigi ang mensahe. Amen. It's only by the grace and mercy of God na tayo po ay nagkakasama po dito. Sabi nga, kaya nga lagi nyo po yung pinapasalamatan sa inyo pong testimonies eh. Di ba? Sabi nyo nga po, kung hindi dahil sa inyong kaligtasan, wala ako dito sa inyong harapan ngayon. Di po ba? Ganun lang kasimple yun. Kung hindi po dahil sa ating kaligtasan, wala pong laman ng auditorium po na ito. Yan po ang dapat nyo pong isipin. Had it not been sa ginawa po ng Panginoong Jesucristo, He left the splendor of heaven just for you and for me. We're not worthy, but we became worthy because of what He has done in our life. And I think yan pa lamang po ay mensahe na po sa atin, mga kapatid, sa araw-araw. Kaya it is very impossible na wala ka talagang pasalamatan sa Panginoon. No po? At yun nga lang, pag gising natin sa umaga, ay mga kapatid, it is a big, big blessing sa atin. No, minsan, ang blessing na lang sa atin, pag gising natin, gusto natin, may makita na tayong pera agad, may makita na tayong pagkain agad, material na bagay. No. The blessing is always within, yung naglalay inside us, mga kapatid. Yan po ang tatandaan po ninyo. And I do believe na ang bawat isa po sa atin dito ay naniniwala na meron pong ginawa ang Diyos sa kanila pong buhay. Amen. Kaya nga ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na it is always a good thing na makita po kayo kapag Wednesday. Kaya nga alam nyo, totoo po yun. Laging kung mapapansin nyo po, laging thoughts ni Sir Jao, every Wednesday, it is the service of the faithful. Sapagkat yung pumunta ka dito ng Wednesday for the midweek service, that shows that you are a faithful servant of God. And gaya na nabanggit ng ating mahal na pastor, wag po dapat tayo mag-alinlangan ng sa paggawa ng mga bagay para sa Panginoon because we are God's representative. Po, we are God's representative. At ngayon pong gabi ay meron po tayong pag-uusapan in line with that message of our pastor last Wednesday, God's representative. If you have your Bibles with you, open it in the book of Genesis. Magandang gabi po sa lahat ng mga nasa virtual crowd, sa lahat po ng mga mission pastors po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. At thank you po for being with us. Maraming salamat sa pag-join niyo po. Alam ko yung iba sa inyo, bukas po yung service. Doble-doble po ang service nila eh. Si-service sila ngayon, magsi-service po sila bukas. Yan. Kaya yung mga nandito po na mission churches, patuloy niyo po sila isama sa panalangin. Sila yung mayroong mga pananambahan kinabukasan. Okay? Alright, Genesis chapter number 41. Sino nang nasa chapter 41 na Bible school student? Wala nagtaas ng kamay. Wala pa? Wala pang nasa chapter. O lampas na ng chapter 41. Lokoy mo, Jello. Chapter 41. Alright? Genesis chapter number 41 in verse number 39. Genesis chapter number 41 in verse number 39. Are you there? Amen. Now sabi po ng Bible, and Pharaoh said unto Joseph, for as much as God, alam niyo po, let's pause for a while. Alam niyo, ito po ang pinakamagandang pangitain kung mapapansin niyo po. Those
people na nagpapakilalang mataas sa lipunan even before. Sila po yung gumagawa ng degree, nagagawa sila ng Diyos. Are you familiar with the preaching last Wednesday? Si King Darius at si King Nebuchadnezzar and Pharaoh. Ito po yung mga taong nagbababa ng personalidad ng Diyos. Pero ito po ang gusto ko pong makita nyo yung kagandahan po dito. Kilala nila na may Diyos talaga. Kilala nila at alam nila na may Diyos. Yan po ang maganda po dito. Kaya kung kayo po ay magbabasa, especially from the Old Testament, dyan nyo po makikita na yung patunay na walang kayang makahigit sa personalidad ng Diyos. Sino ka man sa ibabaw ng lupa na ito, it's not a matter of your reign or anuman ang meron kang titulo sa ibabaw ng lupa na ito. God will always be above everything. God will always be God kahit sino ka pa man. Kaya nga, ito yung kagandahan eh. Gagawa sila ng isang eksena, pero at the end, later on, malalaman mo na sila rin ay nagre-recognize na merong Diyos. Now here comes Pharaoh in the life of Joseph. Ang sabi po ng Bible, and Pharaoh said unto Joseph, for as much as God had shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God had shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito na inyo po yung pinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for putting us here, Panginoon, for bringing us here sa inyo pong tahanan. Kayo po ang patuloy po na manguna. Open our hearts and our mind as we listen to your word. Use your servant, O God. Thou knowest my condition. And I just want to be a blessing to your people, O God. Make me a blessing to them. And the Holy Spirit, just flow through me. And make me worthy, O God, to stand behind this pulpit to share your word to your people. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Yan. At actually po, medyo masama ang pakiramdam natin. Pero I do believe na ang bawat isa po ay pagpapalain ng Panginoon ngayong gabi. Amen. Now, ito pong tagpo po, this is a story, pero bago po tayo pumunta po dito, mga kapatid, may just remind you, katulad po na nabanggit ko po sa inyo kanina, na just like what our pastor said last Wednesday, huwag po tayo mag-alinlangan na tayo po ay gumawa ng isang bagay para sa Panginoon because God has done many things in our life. Amen. Marami na pong bagay ang ginawa ng Diyos para po sa atin. Sa araw-araw po natin pamumuhay, you can testify that in every day of your life, God is faithful to you. Yun na lamang na bigyan ka ng mercy, bigyan ka ng compassion na panibago araw-araw that is fresh according to the book of Lamentations. It's a great blessing na matanggap po natin yan sa araw-araw po nating pamumuhay. Kaya nararapat lamang naman po mga kapatid, na sa araw-araw naman po nating pamumuhay, lagi po tayong mag-iisip kung papaano po natin paglilingkuran at kung papaano po tayo magiging representative ng Diyos. Alam niyo po, sa mga klase, pagdating po sa mga ganyan, minsan we are too proud na ito yung aking nire-represent. Dito ako kabilang. Ito yung aking kinabibilangan. No, yan po minsan ang katangian ng tao. We're too proud to be a representative of something or someone. Pero mga kapatid, kung meron mang isang bagay na pinaka-dapat po nating pasalamatan sa Panginoon, ay yung tayo po ay mapabilang sa isang bilang na tayo ay pwedeng maging representative ng Diyos. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, if you will just listen to the song, had it not been for the ransom na ginawa po na ransom noon ng Panginoon sa Kristo sa buhay po natin, hindi tayo pwedeng maging representative ng Diyos. Actually, yan po ang topic po namin sa mga fourth-year students sa doctrinal review. Nandiyan dyan po kami sa regeneration. Regeneration pa lang, pinapagalitan na ako ng admin. Bakit kasi lumalampas na kami sa oras eh? Kasi pambira mga kapatid, pag pinag-usapan ng kaligtasan, kahit maghapon tayo mag-usap, iisa lang paulit-ulit, hindi nakakasawa.
Diba? Kaya nga, nandun dapat tayo sa isang punto po ng buhay po natin na lagi po nating iisipin na ito ang gusto kong gawin para sa Diyos upang ako ay makita ng tao that I am really a representative of God. But there's a challenge when you become a God's representative. Gaya po na nabanggit ng ating mahal na pastor last Wednesday, bago yung pagkakilanlan na ikaw ay representative ng Diyos, from those 3 Hebrew boys and up to Daniel, grabe yung mga challenges sa kanilang buhay. Grabe yung mga pinagdaanan nila. But thanks be to God na sila ay nanatili. Sila ay patuloy na naglingkod sa Panginoon despite of all those challenges. At sila ay nanatili na God's representative. And we cannot deny the fact, brethren, that up until to our time today, there's still some challenges na nakaharap po sa atin. Living in this world, brethren, is a big challenge for us as a Christian. It is because as we live our life, nandoon po lagi ang possibility na ang tao ay mag-compromise. Kaya nga, living in this present wicked world, I'm telling you kapatid, sa panahon po, lalo na po sa panahon ngayon, lahat ng tao ay nagsasabing sila ay Kristiyano. Lahat ng tao ay nagpapakilala na ako Christian din naman ako. Meron din akong pinupuntahang simbahan. Na kung makikita mo ang panahon ngayon, it is a big challenge for a true believer to live in this world. Bakit po nandoon lagi yung pagkakataon, yung mga posibilidad na tayo po ay mag-compromise as we go out from our home, from the church, from work, from the school, left and right. Nandiyan po yung mga bagay na pwede po nating ma-adapt sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At hindi po natin yan napapansin na baka itong pwede nating ma-adapt na ito ay nakakasama para sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At ito naman ay nakakabuti. Kaya nga sabi ko nga po, it is a challenge. Alam niyo po kung bakit? Kasi it seems like na sa paningin natin, everything is good. Kaya nga yan na po ang warning po sa atin eh. There is a way that seemeth right and which seemeth right unto a man. Isang that, isang which. Parehas po yan, makikita nyo po yan. There is a way which seemeth right unto a man. Kaya nga ang tao, kuha dito, kuha dito, kuha dito, hugot dito. Ganyan po ang pwedeng mangyari sa ating pong buhay araw-araw. That's why we really need to be mindful because the devil is so wise by putting us in a situation to relax and think that this world is our home. Kaya nga kailangan po natin mag-ingat mga kapatid. Dahil po ang diablo ay wise. He is so wise na ilalagay ka niya sa isang sitwasyon. Okay, eto na ang panahon ngayon. Wala nang threat katulad ng dati. Ano po yung sinasabi kong threat? Halos lahat ngayon ay naniniwala na may Bible. Halos lahat ngayon ay naniniwala na sa Diyos. Halos lahat ngayon ay naniniwala na sa simbahan. Hindi na yan threat. Kaya anong gagawin po sa atin ng diablo? Relax ka lang. Upo ka na lang dyan, huwag ka na mag-soul winning. Kanina narinig mo si Sir Conrad, ini-encourage yung mag-soul winning. Relax ka lang. Aware na ang tao ngayon na may langit. Aware na ang tao ngayon na kapag hindi sila gumawa ng mabuti, sila ay mapupunta sa impyerno. Aware na ang tao na ang Diyos ay ang tagapagligtas. Aware na sila lahat dyan. Kaya relax ka lang. Nandito ka na sa mundong ganyan, nandito ka na sa iyong ginagalawan ng mundo na ganyan na ang kalagayan. And if you will try to think of it, oo nga no, wala na ako halos nakikitang pag pinasahan mo ng trucks. Dati, pambira mga kapatid, yung 10 trucks mo, ang tagal maubos. Ngayon, ilang tao lang, lahat tumatanggap na. Dati makakakita ka ng maraming truck sa kalsada na pagkatapos mong ibigay, tatalikod ka lang, itatabo na nila. Pero ngayon, we are living in a world na acceptable na yung mga ganyan. Kaya nga wise ang diablo eh, na tayo bilang isang Kristiyano, ang sasabihin niya, relax ka na lang. The devil is so wise, that's why we need to be mindful, brethren. Kasi kapag hindi tayo naging mindful, mawawala tayo doon sa estado ng buhay natin na tayo ay magiging representative ng Diyos. Bakit? Ano sasabihin ng diablo? Relax ka lang. This world
Dati, siguro yung mundong na ginagalawan mo dati, pwede mo pang matawag na hindi sa'yo. Pero since that everything ngayon is acceptable na sa tao, hey, this world is your home. This world is your home. But may I remind you, this world is not our home. We're just a passing through, kapatid. This world is not our home. So with all these compromised ways going on all around us, the question is, how can we who are Christians live an uncompromising life of total allegiance and commitment to our Savior Jesus Christ in the midst of such a compromising culture? Papaano po? Yan ngayon ang tanong eh. Papaano tayo ngayon? Ang tanong, kapatid, papaano tayo ngayon mamumuhay nang meron tayong total allegiance, na meron tayong total commitment sa ating Diyos, sa kabila ng tayo ay nasa isang lugar na kung saan lahat ay kompromisado na? O mga kapatid, tanungin mo ang isang bata ngayon, noon, kaya niya pang i-determine ang mali at ang tama. Ngayon, tanungin mo ang bata, hindi niya na alam kung ano ang tama at mali. In fact, ginagaya na ng maraming bata yan ngayon. In fact, kapag may mga nakakita ng matanda na mali ang ginagawa ng bata, hindi na natin sinisita. Bakit? Because we are now living in a compromised world. Wala na tayo doon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kapatid, we've got to be mindful as God representative. Kasi matutuldukan ang trabaho po natin bilang representative ng Diyos kung hindi po natin iisipin na itong mundo na ating ginagalawan is not our home. Kaya nga ang tanong ngayon, papaano ka mamumuhay? Papaano ka mamumuhay with total allegiance to your God? Eh mga kapatid, ano lang naman ito, pasakalye lang. Hindi ito yung usapan main. Kaya nga po ang daming Baptist ngayon. Dati makikita mo, Baptist versus other religions. No, ngayon, Baptist versus Baptist. Yan ang usapin. Sino ang nagdidebate sa kalsada? Yung naniniwala sa tinatawag nilang sinner's prayer at hindi naniniwala sa tinatawag nilang sinner's prayer. Dati ang nagdidebate sa kalsada, yung naniniwala na ang Diyos ang tagapagligtas at yung naniniwala na tao lang ang Diyos. Ngayon, iba na, kapatid. Kaya nga sabi ko, bilang isang totoong Kristiyano, kung naniniwala ka na ikaw ay totoong Kristiyano, ang tanong, paano ka ngayon mamumuhay as God representative sa ibabaw ng mundo na ito, na lahat nasa isang lugar ka, na kompromisado na ang lahat. Everything is compromised. Before you answer me, na sir, imposible na ata. Imposible na ata na mangyari yon. I just want to say this to you, kapatid, kung naiimposiblihan ka, sit back, relax, huwag ka matutulog. Sabi ko, relax lang. Huwag ka matutulog. Listen carefully and be blessed. All I want to say right now, as we live our life in this compromising world, all you have to do, all we have to do, kung tayo ay nasa isang lugar na nakompromisado na ang lahat, para mapanatili natin ang ating katayuan that we are God's representative, all we have to do is personify. Personify. That's the title of the message this evening. Personify. Kapatid, ano pong ibig sabihin ng personify? Personify means represent yourself with quality. Represent yourself with quality. Bilang isang Kristiyano, don't just represent. Bilang isang naglilingkod sa Diyos, don't just represent, but represent yourself with quality. Pag sinabi po natin quality, represent yourself with standard. Represent yourself with standard. Ang isang taong nagko-compromise, patunay na wala po yung standard sa kanyang buhay. Bakit? Lahat sasang-ayunan niya. Pwede na yan. Pwede na to. Sama na tayo dyan. Akakanta ka pa ng ganun. Di mo ba? Yan ang isang taong walang standard. But if you represent yourself with quality,
Maniwala ka sa akin, kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Balik-balik ta rin man ang mundo na ito ang kanyang paniwala. Mananatili kang representative ng Diyos because you are always representing yourself with quality. Bago ka maimposiblihan, subukan mo muna, kapatid. Bago ka maimposiblihan na wala nang maniniwala sa iyo sa Sabado kapag sumama ka ng soul winning. Bago ka maimposiblihan na hindi natin maaabot yung 200 first-time visitor sa darating na linggo. Bago ka maimposiblihan, ngayong gabi, personify. Represent yourself with quality. Maaring naimposiblihan na tayo, mga kapatid, sa panahon po na ito. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, kapatid, na kung tayo lamang ay maninindigan, kaya po nating panatiliin ang tamang paninindigan. Uulitin ko po, kung tayo lang bilang isang Kristiyano ay maninindigan, kaya natin panghawakan ang mga tamang paninindigan. Mahirap panatiliin ang tamang paninindigan kung hindi ka maninindigan. Ganun lang po kasimple yan, mga kapatid. Now, let's go to the verse. Here's Joseph. Genesis chapter 37. In verse number 2. Here's Joseph. Sabi po ng Bible in verse number 2. These are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren. And the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wife, and Joseph brought unto his father their evil report. Verse number 3. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. Now here's Joseph, the most favorable son of Israel, Jacob. At first, we can see his life that seems na, okay, ang ganda. Paboritong anak ng tatay. Bunso. Sino pong bunso dito? Taas ang kamay. Sino pong bunso? Dami nating pasaway. Ayaw mo magtaas, bunso ka eh. Okay? Here's Joseph, the most favorable son. Pag tinignan mo yung buhay ni Joseph sa una, ang ganda. His father loved him so much, his father even made him a coat of many colors. Alala ko dati, ito yung pinaka-paborito kong kwento pagdating sa Sunday school. Kasi ang dami mong kukulayan eh. Kaya ito yung pinaka-paborito ko eh. Ginawan pa siya, makikita po natin that the favor ay nasa kanya. Among all those sa kanyang mga kapatid, among all those his brothers, makikita natin siya ang pinaka-paborito. But not long after, Joseph's life became miserable as his brothers hated him so much to the point na umabot na, kapatid, sa bentahan. Alam naman po natin, napaka-familiar sa akin ng bentahan na to eh. Talagang kahit pagkakaibigan, mawawala dito sa bentahan. Di ba? Di ba? Di, mga kapatid, alam natin, pag tinignan mo yung buhay ni Joseph sa umpisa, try mo sa kanilang magkakapatid, siya lang ang ginawan ng special na coat. Eh alam naman natin, sa lahat na nag-aaral ng custom and tradition dito, nandiyan si Sir Randy, alam naman natin kung anong klaseng coat lang meron sila dati. Gawa lang ito sa skin ng goat. Di ba? Doon lang gawa yan. Pero kita po natin dito that since Jacob ay mahal na mahal niya po si Joseph, makikita po natin dito na yung pabor ay ibinigay niya lahat kay Joseph. Kung titingnan mo at first, ang ganda ng buhay ni Joseph. Napakaganda ng buhay ni Joseph. But not long after, nung dumating na po sa punto, mga kapatid, hinate na siya ng mga nainggit na yung kanyang mga kapatid. Umabot pa, mga kapatid, sa pinaka-worst, which is binenta si Joseph. Now, as we all know the story, siya po ay binenta sa mga Midianites merchantmen, and the Midianites sold him to Egypt and to Potiphar
an officer of Pharaoh's and the captain of the guard. Makikita po natin yan in Genesis chapter 39, in verse number 28 and in verse number 36. Diyan po natin makikita yan. To cut the story short, we now all know that Joseph, by studying the story of Joseph, ngayon, alam na natin that Joseph was not in Canaan anymore. Pag tinignan mo, ang ganda ng kalagayan ni Joseph. Nandoon yung pabor ng kanyang tatay, nandoon yung kakaibang kasuotan na meron siya. You know why? Nasa Canaan pa siya. Does anybody here knows what Canaan means during those times? It is what? It is what? The promised land. Nasa lugar si Joseph ng pangako. Kaya at first, it seems like his life is okay. Kaya maganda kasi nasa maayos pa siyang lugar. Nasa maayos pa siyang kalagayan. Pero nung nagsimula na mga kapatid, ang mga pangit na pangyayari sa buhay niya, Joseph now, to cut the story short, just to cut the story short, Joseph now was not in Canaan anymore. But rather, Joseph now is going to live his life in a place of wickedness and oppression, a place called Egypt. Doon na ngayon mapupunta si Joseph. Now at this point, alam po natin lahat na ang buhay ni Joseph sa Egypt ay hindi naging madali. Siya ay inakit. Alam natin yung storya na yan. Inakit, pinagbintangan at siya ay kinulong. Meaning to say, mga kapatid, naranasan niya ang ibig sabihin ng salitang Egypt. The word Egypt, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan, it is a place of wickedness and oppression. Wala kang makikitang maganda sa Egypt. Para sa kanilang mga Hudyo, that is a place of slavery. Diyan yung lugar na kung saan hindi sila ginagalang. Diyan yung lugar na kung saan hindi sila nire-respeto. Mababa ang tingin sa kanila ng mga tao diyan. Diyan ngayon titira si Joseph, coming from the land of promise to the land of oppression. Now, sabi ko nga po, alam natin lahat na hindi naging madali ang buhay ni Joseph sa lugar ng Egypt. Inakit siya, natanggihan niya, napaglabanan niya ang temptation, pinagbintangan siya, ikinulong siya, ginawa siyang alipin. But despite of all those things that happened to him in Egypt, Genesis chapter 41 in verse number 39 came, which is, yan po yung ating text. Sa kabila ng nangyari kay Joseph sa lugar ng kasamaan at sa lugar ng oppression, Genesis 41 verse 39 came. Na ang sabi po dito sa ating main text, and Pharaoh said unto Joseph, for as much as God had shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Mga kapatid, ang lugar ng Egypt, nandiyan yung diyan nakatira ang mga taong edukado, diyan nakatira ang mga taong mayayaman. Bakit? Dahil ang akala nila, if they have these material things with them, they are good. Kumbaga, mga kapatid, wala kang maipagmamalaki sa mga taong nakatira sa Egypt. But nung napunta po doon si Joseph, alam naman po natin, some of you already knows the story, kung anong posisyon ang naabot ni Joseph sa Egypt. Alam naman po natin, despite of all those things, siya po ay tinawag ni Pharaoh at sinabihan ni Pharaoh na wala siyang katulad sa Egypt. There is none so discreet and wise as thou art. Mula po dyan sa verse number 39, ayan na po yung istorya that Pharaoh promoted Joseph. Mga kapatid, uulitin po natin. Nandoon po siya, una, sa lugar ng maayos. Ang sitwasyon niya, kampanteng-kampante siya. Bakit? Mahal na mahal siya ng kanyang magulang. Ibinibigay sa kanya lahat ng pabor. Binibigay sa kanya yung mga bagay na hindi niya inaasahan because he is in the situation that everything is good because he is in the promised land. E nabaliktad ang sitwasyon, kapatid. Napunta siya ngayon sa lugar
na kung saan lugar ng kasamaan. Napunta siya sa isang lugar lugar ng oppression. Now, simple lamang mo kapatid ang mensahe ngayong gabi. Nais ko lamang po kayong muling paalalahanan na kung si Joseph ay nagtagumpay sa kanyang buhay without compromising, we can do it too. We can do it too. All we have to do is to personify, represent yourself with quality. Kapatid, kung titingnan mo yung sitwasyon ni Joseph, okay siya sa umpisa. Paano kaya pag nabaliktad na ang sitwasyon? Halimbawa tayo po ngayon, nasa lugar tayo ng okay lang tayo. Meron pa tayong pera, kaya ang lakas pa natin maglingkod sa Panginoon. Kitang-kita natin yung mga material na bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. But how about kung babaliktad ang sitwasyon, na mapupunta ka sa isang sitwasyon na wala na ang mga bagay na tinuturing mong pagpapala sa'yo? Will you still personify? Will you still represent yourself with quality? Kapatid, hindi biro ang dumaang temptation kay Joseph. Hindi biro ang mga dumaang posisyon kay Joseph. Hindi biro ang mga pwedeng gawin, ang pwedeng opportunity na pwedeng mangyari kay Joseph sa lugar ng Egypt. Pero lahat ng yun, kapatid, na pagtagumpayan niya at inantay niya na ang Diyos ang magpupromote sa kanya at hindi ang kanyang sarili. Without compromising, na pagtagumpayan ni Joseph habang siya ay nasa isang sitwasyon na kung saan kompromisado na ang lahat. Kapatid, kung tayo kaya ang lalagay sa lugar ni Joseph, sabi ko nga po, sa umpisa, maaring okay ka kasi nakikita mo pa ang mga blessing talaga na yan. Nahahawakan mo pa ang mga blessing na yan. Pero pag nandito ka na sa lugar na wala ka nang mahawakan na blessing, will you still represent yourself with quality? O sasabihin mo, wala na, hindi na ako karapat-dapat dyan kasi wala na akong pera eh. Kapatid, si Joseph, ikinulong. Lahat na pwedeng gawin, kulang na lang patayin siya. Familiar story. Lahat ginawa sa 3 Hebrew boys. Pinalitan ang kanilang pangalan. Parehas ng ginawa kay Daniel. Inilagay din siya sa isang lugar na hindi siya familiar sa lugar na yon. Ganon din po mga kapatid na nangyari kay Joseph. Inilagay din siya sa lugar na kung saan hindi niya pwedeng mapagtagumpayan na lugar. Pero nagtagumpay siya without compromising doon sa lugar na yon. Without compromising sa mga pangyayari sa paligid. Joseph represent himself with quality. Kapatid, sa panahon po ngayon, hindi na po natin pwedeng gawing excuse ang mga bagay na nangyayari po sa paligid po natin. Sa kadahilanan, likas na po yan sa mundong ito. Pero bilang isang Kristiyano, tandaan mo na hindi kailangan nasasang-ayon ka sa mga bagay na nasa paligid mo. Because if you will just represent yourself with quality as a servant of our living God, kahit saan ka dalhin, the people will always know that you are God's faithful servant. Pansin niyo po, katulad ng sinabi ko sa inyo, si Pharaoh, alam niya na merong Diyos, pero hindi niya nirirespeto ang Diyos. Si King Darius, alam niya na merong Diyos, pero hindi niya kinikilala ang Diyos. Si King Nebuchadnezzar, alam niya na merong Diyos, pero hindi niya ginagalang ang Diyos. Etong 3 persona po na ito, alam nila na merong ang Diyos, but they still deny it. Pero ang hindi nila madi-deny, na kapag tumayo ang isang Kristiyano dyan, na nagre-represent ng kanyang sarili na may quality, makikilala nila na merong Diyos. Kahit saan ka padalhin, kapatid, ilipat ka man ng lugar, palitan man ang sitwasyon mo, pag tiningnan ka ng tao, the people will always know. If you represent yourself with quality, the people will always know that you are a faithful servant of the living God. Alam ng Diyos yan. Alam ng tao na ikaw ay matapat na manlilingkod ng Diyos kahit saan ka padali na lugar. Malalaman at malalaman ng tao na ikaw ay representative ng Diyos if you represent yourself with quality. Now we have to take this seriously, kapatid. Gaya po ng sinabi ng ating mahal na pastor last Wednesday,
What matters most is yung makilala ka ng tao sa labas na ikaw ay maayos na lingkod ng Diyos. Brethren, nais ko pong sabihin sa inyo na hindi basihan ng lugar para tayo ay magbago ng ating pagkakilanlan. Magbago man ang lokasyon natin sa buhay, magbago man ang sitwasyon po natin sa buhay, tayo po ay dapat tayo po ay manatili sa ating pagkakilanlan. O kapatid, magbago man ang sitwasyon sa buhay mo, tandaan mo, ang Diyos ay nananatiling nandyan para sa iyo. Kasi yan po ang nagiging problema natin kung bakit nawawala ang quality if we represent ourselves as a servant of God. Kung bakit nawawala ang quality, kasi akala natin iniwan tayo ng Diyos. Pag nagbago ang sitwasyon sa buhay natin, akala natin wala na ang Diyos. Kapag nagbago na ang takbo ng buhay natin, akala natin wala ng Diyos. Kapatid, manatili ka lang dyan kasi ang Diyos ay nananatiling nandyan para sa'yo. That's why you don't need to compromise because God will always be there to guide you by simply telling you, hey anak, I'm here for you. Don't compromise. Magbago man ang sitwasyon mo sa buhay, malipat ka man ng lugar, huwag kang magko-compromise. Nandito ako para sa'yo. Kaya ako nandito para sa'yo sapagkat I don't want you to talk like them. I don't want you to walk like them. I don't want you to act like them. But rather, I want you to come out from among them. Be ye separate, saith the Lord of hosts. Yan ang gustong mangyari ng Diyos, kapatid, sa buhay po natin. Kaya nga magbago man ang sitwasyon mo, ang Diyos ay mananatiling nandyan sa iyo. Kasi ayaw ng Diyos na mag-act ka ng para ka ng sila, magsalita ka ng para ka ng sila, at maglakad ka ng para ka ng sila. Ang gusto mangyari ng Diyos ay lumayo ka. You separate yourself. Come out from among them. Be ye separate. Personify yourself. Represent yourself with quality. Saith the Lord of hosts. Yan ang gusto mangyari ng Diyos, kapatid. Kaya sa lahat po na nandito sa loob ng auditorium po na ito, let me encourage you tonight na kahit saan ka man dali ng mundo na ito, just always remember that you need to personify yourself. Just represent yourself with quality. Represent yourself with quality. Huwag mong hayaan na yung mga bagay sa mundo na ito ang magbababa ng quality mo bilang isang anak ng Diyos. Sabi ko nga minsan ang galing ng tao pag malaki, anak ako ni ganito, anak ako ni ganito. Anak ako ng mayaman, anak ako ng ganito, anak ako ng ganito, mga merong titles. Eh ikaw, anak ka ng Diyos. Yung quality mo, yung quality na meron sila, is always above sa quality na meron ka. Yung quality na meron ka, ito man yung quality nila, ito yung quality mo. Sa mundo, maaring mataas na to. Kasi ang tao ay nandito sa baba. Kaya ang mga taong nagmamalaki na merong bagay sa mundo na ito, nandito na sila. Kaya tayong mga anak ng Diyos, mas mataas pa rin ang quality. Kasi eto tayo. Anak tayo ng Diyos. You have the quality na kung saan walang makakapantay sa ibabaw ng lupa na ito. Ano lang ang kailangan mong gawin? Represent with that kind of quality. Kapatid, sa tuwing ang tao titingin po dapat sa atin, dapat makikita nila, hindi naman ikaw nagyayabang. Hindi mo, mga kapatid, pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo kailangan magyabang. Hindi mo kailangan ipagmalaki yan sa mundo. Hindi mo kailangan yan na kung paano ipinagmamalaki ng tao ang kanilang kayamanan, ang kanilang kasikatan, hindi mo kailangan magpasikat ng ganun. All you have to do is just represent, personify, represent yourself with quality. Ang tao ay kusang makikita sa yan. Kaya nga ito po sabi ng Bible, in whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. That's how you represent yourself with quality. Hindi mo kailangan mag-compromise. Mabago man ang sitwasyon mo, mula sa lugar na kung saan nasa iyo lahat ang pabor. Mapunta ka man sa lugar na wala nang pabor sa iyo ang lahat. Mapunta ka man sa isang lugar na kung saan ikaw ay binababa na. Kapatid, just keep going. Just keep being God's representative. Just represent yourself with quality.
Huwag mong ibababa. Kung nandito ka na sa taas, huwag ka nang bababa. Kung ito na ang quality ng buhay na meron ka, huwag mo nang ipantay ang buhay mo sa buhay ng iba. Yes, we are living in a present wicked world, but it doesn't mean that we should compromise how the people live today. Hindi po, kapatid. Hindi natin pwede sabihin na, wala majority always win. Ako na lang ang hindi naniniwala. Well, ano ngayon kung ikaw na lang ang naninindigan? Ano po ba ang sabi ko sa inyo kanina? Hanggat maninindigan ka, mapanghahawakan mo ang tamang paninindigan. Pero kung magko-compromise ka, mawawala, hindi mo mahahawakan yung tamang paninindigan. Kapatid, lahat ng mga bagay sa ibabaw po ng lupa na ito ay temporal lamang. Kaya wag mong ibaba ang quality mo. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, don't just represent, but represent with quality. Represent with quality, just like Joseph, just like the 3 Hebrew boys, just like Daniel, just like Moses. This list will go on, kapatid. Marami na, especially in the life of Moses. Inoferan siya na siya'y tumira sa palasyo. Pero mas pinili niya to suffer the affliction with his brethren. Hindi siya nag-compromise. Bakit? Alam niyang kapag nag-compromise siya, wala ang quality dun. Yan po ang tatandaan niyo, kapatid. Brethren, put this principle in your mind that compromising in a place where you do not belong is not worth it. Ulitin ko po. Compromising in a place where you do not belong is not worth it. Kapatid, hindi yan worth it. Young people, huwag kang sabay ng sabay. Walang value yan. Huwag mong ipagpalit ang buhay mo na may quality. Nasasabihin mo, ako na lang kasi sa school ang ganito Ako na lang sa school ang umaaktong ganito. Sa lugar na kinakatayuan mo ngayon, ang kasarian dito sa lugar na kinakatayuan mo ngayon ay 3. Pero sa lugar na nakabilang ka, ang kasarian doon ay 2. Now, kapag sumang-ayon ka na hindi ka naman taga dito, worth it ba yun? Karapat-dapat ba? Katanggap-tanggap ba? Masasabi mo ba na, saya ng buhay ko. Bakit? Siyempre, compromise ako No. Hindi mo pwedeng tawagin na magiging masaya ka. Hindi mo pwedeng sabihin na magiging masaya ka if you compromise. Bakit? Unang-una, that's not you. Kapag nag-compromise ka na, hindi na ikaw yun. Ang totoong ikaw, yung hindi nagko-compromise. Ang totoong nilikha ng Diyos, ang totoong lingkod ng Diyos, ang totoong anak ng Diyos ay may quality. If you compromise, mawawalan ka ng quality. Therefore, that is not you anymore. Hindi na ikaw yon. Kaya nga, kapatid, sabi ko po sa inyo, compromising in a place where you do not belong is not worth it. Kaya nga sabi ni Joseph, sige, gawin nyo na lahat sa akin. Sige, sabi niya doon sa asawa ni Potiphar, sige, ipakulong mo na lang ako. Kaysa naman sa sumang-ayon ako sa gusto mong gawin, ipakulong mo na lang ako. Kinulong siya. Later on, sino ang nakapag-interpret ng dream ni Pharaoh? It is him. At the end of Joseph's story, ano po ang sabi niya? Ano ang sabi ni Pharaoh sa kanya? There is none so discreet and wise as thou art. Kapatid, yaan ang buhay. Yaan ang klase ng buhay ng isang taong hindi nag-compromise. Yaan ang klase ng buhay ng isang tao na nanindigan sa tama. Yaan ang klase ng buhay ng isang tao na nag-represent ng kanyang sarili sa harap ng Diyos na may quality. Personify. Represent yourself with quality. Instead of compromising, personify. Kahit saan kadali ng trabaho mo, tatay, huwag na huwag kang magko-compromise. Huwag na huwag mo ipapagliban ang pananambahan. Huwag mong ipagpapalit ang pamilya mo sa trabaho mo. Kahit saan kadali ng trabaho mo, tatay, personify. Represent yourself with quality because you are God's representative. Kahit anong maging kalagayan ng pamilya, nanay, diyan ka lang. Diyan ka lang, nanay. Kahit anong maging kalagayan ng pamilya, nanay,
Personify. Represent yourself too with quality. Ano man ang marating mo sa buhay, young adults, I'm talking about those, you na meron ng trabaho, kumita ka man ng malaki, personify. Huwag mong pahintulutan na yung kinikita mo ang magbabago sa personalidad mo. Huwag mong pahintulutan na yung trabaho na meron ka, yung posisyon mo sa trabaho na meron ka, ang magbabago ng paglilingkod mo at magbababa ng quality mo sa harap ng Diyos. Personify. Kahit magkaubusan na ng tropa, kahit hindi ka na sumikat, kahit hindi ka na pansinin, kahit i-block ka na sa Facebook, kahit hindi ka na makilala sa social media, young people, personify. Tawanan ka man sa school ninyo, kung ikaw ay lalaki at kilos lalaki ka pa rin hanggang ngayon, personify! Manatili ka dyan, kapatid. Panatiliin mo ang sarili mo sa katangian na yan. Don't compromise in this wicked world na pinapakita na tatlo ang kasarian. Don't compromise but personify. Kung pinagtatawanan ka na lahat ng uniform ay dapat above the knee na, at ikaw na lang ang nagpapaalam na hindi dapat above the knee kung ikaw ay babae. Ikaw na lang ang nagpapaalam na hindi sumama sa mga anumang klaseng activities ng mundo na ito. Kung pinagtatawanan ka na, ibagsak na kung ibagsak. Pero ang importante dito, hindi ka bagsak sa harap ng Diyos. Minsan ang mga kabataan ngayon takot nang ibagsak ng mundo. Pero mas hindi kayo kinakabahan kapag Diyos na ang nagbagsak sa inyo. Oh yeah, I'm telling you, as you can look at the young people nowadays, wala nang pakialam kung masisira ang buhay o sa hindi. Pero sa mga kabataan na nandito, magpasalamat kayo sa Panginoon that you have your parents, you have your pastor, you have your area leader, you have your group leader. If you have all those things, young people, represent yourself with quality. Represent yourself with quality. Hindi hanggang dito lang ang buhay, kapatid. This world, again, this world is not our home. Kung magko-compromise ka dito, sayang ang oras mo. Kung magko-compromise ka dito, sayang ang effort mo. Kung magko-compromise ka dito sa lugar na to, sayang ang pera mo. Ibig sabihin, masasayang ang lahat ng meron ka if you compromise in a place where you do not belong. That's why don't compromise, but instead personify. Sabi ng ating mahal na pastor, representative ka ng Diyos. Ang ganda ng paalala niya sa mga may trabaho, sa mga estudyante, na kapag lumabas ka ng school, kapag pumasok ka ng school, dapat mananatili ang katangian na ikaw ay representative ng Diyos. Kapatid, huwag mong babaguhin yan. Ang diablo, sabi ko nga sa inyo, going back from the very beginning of this message, the devil is so wise na sasabihin niya, acceptable na yan. Acceptable na sa mundo yan. Tanggapin mo na lang, ikaw na lang oh. 10 sila, isa ka lang. 20 sila, isa ka lang. 30 sila, isa ka lang. 40 sila, isa ka lang. Buong school na sila, isa ka lang. Then so be it! Ang importante dito, mga kapatid, you are representing yourself with quality as the Son of the living God. Sabi ko nga po sa inyo, ibaba ka na ng mundo, huwag ka lang ibaba ng Diyos. Hindi mo man makuha ang pabor ng mundo, ang mahalaga makuha mo ang pabor ng Diyos. Walang kwenta ang pabor ng tao kung hindi mo kuha ang pabor ng Diyos. At kahit kailan, hindi tataas ang pabor ng tao sa pabor ng Diyos na makukuha mo. Mga kapatid, sa lahat po na nandito sa loob ng auditorium na ito, sabi nga ni Sir Conrad kanina, ito lang ang magdala ng bisita sa linggo, lalampas tayo ng 200. Ito lang, ang bawat isa lang dito ay mananatili at magkakaroon ng commitment mamaya sa altar na ito na sasabihin nila that from now on, from tonight, I will represent myself with quality as a faithful servant of God, as God representative. Kapatid, malaki ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng bawat individual. Huwag mong intindihin ang kalagayan mo ngayon. Sir, paano pag hindi ko inintindi ang kalagayan ko ngayon, anong kakainin ko bukas? Kapatid, kung ang ibon nga, sabi ng Bible, pinapakain ng Diyos, ikaw pa na mismong special na nilikha ng Diyos.
Sabi ng book of Psalms, I've never seen the righteous forsaken nor begging for bread. Walang anak ng Diyos, kapatid, na naghihirap. It's not myth. It's not kwentong barbero lang. It is reality. Kaya nga ang gawin mo lang, anuman ang sitwasyon mo, just like Joseph, mapunta ka man sa promised land o malipat ka sa land of oppression and wickedness, don't compromise. Personify. Imagine niyo po, kapatid, kung si Joseph ay nag-compromise. Wala sana tayong magandang halimbawa ngayon. Wala sanang sasabihin si Pharaoh na there is none so discreet and wise as thou art. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, if Joseph ko, by looking at the story of Joseph, wala naman siyang background na ganito eh. Wala naman siyang background na sinabi ng Bible na kaya niyang magpaliwanag ng ganito. Kaya niyang mag-interpret ng dreams. Wala naman siyang edukasyon na ganun eh. Wala siya, ano po ba ang sabi? In verse number 2 of Genesis chapter number 37, tagapakain lang siya ng mga flock. He's just a feeder of the flock of his dad. Nakasama ng kanyang mga kapatid. Ganun na nga lang ang kalagayan niya, ang tanging pag-asa niya na lang sana ay yung nasa lugar siya ng pangako at yung pagmamahal ng tatay niya, tinanggal pa sa kanya. Pero kita niyo po, bumaliktad man ang sitwasyon sa buhay ni Joseph, wala kang mababasa that he never compromised. Tingnan niyo po, nag-isip man siya ng hindi maganda sa kanyang mga kapatid, pero hindi rin nagtagal. He repented at nagpakilala siya. And at the end, tinulungan niya rin. And at the end, tinan niyo po, there is none so discreet and wise as thou art. Bakit? Alam ni Pharaoh na yan ay representative ng Diyos. Kahit saan mo dalhin yan. Just like Daniel, dinala ka sa lugar ng bawal manalangin. Pakialam ko, sabi ni Daniel, bubuksan ko yung bintana ko, harap ako sa Jerusalem. Anong sabi nung three Hebrew boys? Sige, laglag nyo kami, pasok nyo kami dyan. Hindi kami magbabaw dyan. Anong sabi ni Joseph? Sige, hinayaan niya. Pwede naman siguro niyang sabihin na, hindi ko naman talaga ginawa yun eh. Yung ibinibintang nyo sa akin, pwede kong ilaban yan. Pwedeng sabihin ni Joseph, hindi ko po talaga ginawa yan. When in fact, pinagsabihan niya nga yung asawa ni Potiphar kasi sabi, bakit ko gagawin niya? Ito yung asawa, ito yung katangin. Lahat sinabi niya, napaglabanan niya yun. Hindi na malinis ang record ni Joseph. Pero nasabi niya, sige, gawin niyo sa akin yung gusto niyo gawin, pero I will never compromise sa gusto niyo mangyari. Hindi ako sasang-ayon. Hindi ako pwedeng gumawa ng isang desisyon sa lugar na hindi naman ako taga dito. Paano pag gumawa si Joseph ng isang desisyon and later on, ibinalik siya sa Canaan? Grabe sigurong pagsisisi ni Joseph. Ganyan din po ang maaring napunta na po tayo sa ganyang klaseng sitwasyon. Na nag-compromise na tayo. Bakit? Walang-wala na talaga eh. Kailangan ko nang mag-compromise. Kailangan ko na talaga i-sacrifice to. No, kapatid, you don't have to compromise. Sa kabila ng kabaliktaran, sabi ko nga po sa inyo, bali-baliktarin man ang mundo na ito, ang sitwasyon ng buhay mo, mananatili kang maayos. Just represent yourself with quality. Personify. Tandaan niyo po, yung sinabi sa atin ng ating mahal na pastor, you are God's representative. Fathers, you are God's representative. Mothers, you are God's representative. Young men, you are God's representative. Young ladies, you are God's representative. Now, if we are all God's representative, then let's personify. Let's represent ourselves with quality. Sabi ko nga po sa inyo, mataas ang quality na meron ka. Wala kang pwedeng, kung makikipagsabayan ka ng pagpapalakihan dito sa ibabaw ng lupa na ito, wala kang maipagmamalaki. Pero kung anak ka ng Diyos, kung anak ka ng Diyos, kung anak ka ng Diyos, yun ang maipagmamalaki mo. You have that kind of quality. Kaya ka napunta for being God's representative. Now, if you do believe tonight that you are God's representative, then personify. Represent with quality. Bukas, kung bakante ka, sama ka sa saturation ng mga full-time staff.
Bukas, kung wala kang gagawin, kung maaga ang alis ninyo sa school, Team Focus, meron tayong program. Personify. Personify. Merong mga ilan-ilan na area na merong Father's Visitation sa Thursday, sa Friday. If you're free, personify. Kung hindi ka free, personify. Gawin mo pa rin ang lahat ng pwede mong gawin para maipakilala mo, ma-represent mo ang sarili mo with quality. Huwag kang sasang-ayon, kapatid. Huwag kang sasang-ayon, yan ang pwedeng mangyari lang sa atin. Huwag kang sasang-ayon. Diyan ka lang, manatili ka dyan. Hindi mo lugar yan. Hindi yan worth it na mag-compromise ka. Pupunta ka lang, estudyante ka lang, papasok at uuwi ka din. Huwag kang magko-compromise. Huwag kang mag-compromise sa pagpasok mo. Kasi hindi ka taga dyan sa eskwelahan na yan. Uuwi ka at the end of your school hours. Huwag mong pahintulutan na uuwi ka na meron ang regret. Uuwi ka sa bahay ninyo nang umiiyak sapagkat meron kang nagawa na hindi maayos sa harap ng Diyos. Tandaan mo, hindi ka taga dyan. Sa mga may trabaho, don't compromise. Don't compromise. Ipakilala mo, there are some here right now, sitting in this auditorium tonight. They already did that thing. Nagpakilala sila sa kanilang trabaho. Hindi naman sila namamalimos ngayon. Hindi naman sila naghihirap ngayon. May inalok sa kanilang promotion. Pwede nilang patulan. Pwede nilang kunin. But since na makukompromise ang ginagawa nila para sa Panginoon, hindi sila nag-compromise. Merong mga ganyan tao sa loob ng auditorium natin ngayon. Ibig sabihin po niyan, proven and tested mula rin yan sa buhay ni Joseph. Napatunayan na natin sa Bible, napatunayan na ng ibang mga kapatiran natin dito. Well, para po sa mga kapatiran na nakaupo po dito, kung naiimposiblihan pa kayo, all you have to do right now is to stand up, kneel down here at the altar, make a commitment to personify. Represent yourself with quality. Bilang isang Kristiyano, sabi ko nga po, don't just represent. Don't just represent. Huwag ka lang bastang magpapakilala na, ay ako, Kristiyano din ako eh. Ako, Baptist din ako. Ako, dito rin ako nag-church. May simbahan din ako. Don't just represent. Represent yourself with quality. Ang totoong anak ng Diyos, kapatid, mananatili ang quality sa buhay niya kahit saan mo dalhin yan. Oh yeah, I'm telling you. Sabi ko nga po, yung iba po sa inyo makakapag-testify dito. Yung mga sundalo po nating kapatiran, kaya pong mag-testify niyan sa inyo. Ilipat man sila ng iba't ibang klaseng lugar. Mapunta sa maayos na lugar, mapunta sa delikadong lugar, mananatili ang kanilang pagkakilanlan. Sa biyaya ng Panginoon, kapatid, marami na po sa atin ang napatunayan na ito. Then let's continue. Let's continue to represent ourselves with quality. As God's representative this evening, personify. Tayo po lahat ay magsitayo, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito na inyo ipinagkaloob po sa namin. Thank you, O God, for what you have done in our life, Panginoon. Kami po ay humihingi ng tawad, Panginoon, kung minsan niyo po kami nasumpungan, Panginoon, na binaba po namin ang quality po ng buhay po namin. Binaba po namin, Panginoon, ang pagkakilanlan po namin, Panginoon, sa inyo. O Diyos, kami po'y humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Right now, O God, your message is very clear to us. Thank you, O God, for giving us your message. Marami po, Panginoon, tiklop-tuhod ng mga anak po ninyo mula sa tatay, sa family, individual. Sila po, Panginoon, tiklop-tuhod na lumalapit po sa inyo. Please continue to speak. Continue to speak to our hearts, O God, na kami po ay mapush na gumawa ng commitment that whatever it is that can happen to us, O God, we will represent ourselves with quality, O God. Maraming salamat po.
Dakilang Diyos, mapagpala po sa lahat. Salamat po muli sa oras po na ito. Salamat, Panginoon, sa natapos po na paghahayag ng inyong pong salita. Salamat kay Sir Maki na inyong pong ginamit upang patuloy na ma-challenge ang bawat isa, O Diyos, na patuloy ang inyong pong pangalan ang siyang maitaas sa bawat personalidad na meron po kami, Panginoon. O Diyos, salamat, Panginoon, at may mga ganitong klaseng mensahe na patuloy na nagcha-challenge po sa bawat isa, na patuloy na maglingkod ng kaaya-aya sa inyo pong harapan sa Panginoon. Salamat po. Lahat po ng papuri, binabalik po namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, I believe we can shout aloud with that great message. Amen. Amen. What a great message, mga kapatid, no? Kaya napakagandang challenge po niyan, and I do believe na yan po ay patuloy na sana umalingaw-ngaw sa ating puso't isipan, lalong-lalo na sa paglilingkod po sa Panginoon, no? Kaya tayong mga fathers, mothers, mga kapatid, and young men, young ladies, don't compromise. Sa lahat ng aspeto ng inyong pong buhay, kahit ano pang mangyari, don't compromise. No? Isa sa mga prinsipyo na lagi kong natatandaan sa ating mga lapasor, don't make a permanent decision out of what? Temporary situation. Di ba? Minsan, yan na nangyayari. Nagdidesisyon na tayo out of our emotions, mga kapatid. But, mga kapatid, no. Don't compromise. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, wag ninyong bibitawan ng Diyos, mga kapatid. No? Kaya salamat at may mga ganyang klaseng mensahe na patuloy na nagcha-challenge po sa atin. No? I believe, are we blessed this evening? Amen! Amen, amen. Alright, tayo po idadako sa ating pagbibigay. Tawagin po natin ang ating mga ushers. Alright, so dito po sa ating simbahan, meron po tayong palagyang pagbibigay. So sa mga bisita po namin at sa mga first time, mga kapatid, no, baka kayo po ay hindi po handa, hindi po kayo magkakasala pag hindi po kayo makapagbigay. But if you want to be a part of this church, mga kapatid, you can be a blessing by giving something para po sa ating simbahan. Pasalamatan po natin na ating malilikom. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat po sa napakaganda pong mensaheng aming napakinggan. Yes. Salamat po sa paalala, Panginoon, that we should always represent ourselves, O God, with quality, Panginoon. At nawa ito po ay patuloy po na umalingaw-ngaw sa puso at kaisipan ng bawat isa po sa amin na kami po ay mag-stand up, Panginoon, for what is right, Panginoon, and what is acceptable in Thy sight. Maraming salamat po sa paggamit niyo po kay Sir Maki. Patuloy niyo po siyang pagpalain at ang mga meals, ipagkatiwala niyo po sa kanya, Panginoon. Salamat din po sa pagkakataon po na ito na kami po ay magiging kabahagi, Panginoon, ng inyong gawain sa larangan ng pagbibigay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga anak po ninyo na magkakaloob. Patuloy niyo pong palaguin din sa kanilang pagbibigay, Panginoon. At sa mga hindi able na magbigay, at kayo po ang mag-bless sa kanila upang sila po ay maging kabahagi din po sa pagbibigay. And for those who are able but they are not willing, kayo po ang mangusap sa kanila at patuloy niyo pong ipakita ang kahalagahan, ang kagandahan ng pagbibigay sa inyo pong gawain. At ang aming panalangin, ang salapi po na malilikom, naway ito po ay patuloy po na magamit para po sa ikalalago ng inyo pong gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.
Amen, amen. Maraming salamat, musicians. Alright, so again, let's get involved tomorrow. Amen. Amen. Let's be a part of that 200 goal. Amen. Abutin po natin. Wag po nating isipin na hindi natin kaya. As long as lahat po tayo ay makapagdala ng kahit isang bisita, ay maabot po natin yung 200 na yan. Amen. Sino nga ulit yung mga nangako magdadala ng bisita this coming Sunday? Taas ang kamay. Ay, pambihira. Dami na nito, mga kapatid. Oh, sige nga. Oh, pambihira. Area leaders, tignan ninyo kung sino yung mga nangako ngayon. Yan. Ako, tinitignan ko na kung sino yung mga nangako sa akin eh. Alright, so I hope na mahit po natin. Let's pray. At pasayahin natin ang Diyos sa araw po na bukas at sa araw ng Biyernes at sa araw ng Sabado, pasayahin natin ang Diyos. Amen! Lagi niyong tatandaan mga kapatid, sa gawain po ng Panginoon, hindi sayang ang oras ninyo. Lagi niyong tatandaan po yan, walang sayang na oras. Alright, meron pong naiwan po na susi dito, lost and found. Kayo po ito? Wala, ba't ganun, no? Pag nagtatanong tayo dito, wala talaga susi ng parang locker o ito or Naomi. Ayun. Asan si Naomi? Ayun na. Susi na. Okay, sige. Okay, sige. So we have 10 first-time visitor this evening. Paitayo po yung ating 10 bisita. Ayan, paitayo po ulit yung ating 10 bisita. At meron pong lalapit po sa inyo upang mag-share po ng salita po ng Diyos for just few minutes. Alright? At lapitan po natin. Meron po ditong isa. Meron pa po ditong isa. Lapitan po natin yung ating mga bisita. Ayan. So, meron pa po ba? We have 1, 2, 3. Where are the others? Asan po yung iba? 3 lang po ito. Ayun, bata. 4. Meron na po dyan, 2. Alright, nakuha na. Okay, sige po. So, are we blessed this evening? Amen! Amen. Tayo po yung magsita yung lahat. At tawagin ko po dito si Sir Randy Cosare para tayo po yawasan sa panalangin. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan po sa lahat. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat po Panginoon sa mga pagpapala na aming po natanggap. Salamat po Panginoon sa mga mensahe na aming po napakinggan Panginoon. At yun Panginoon, dalangin po namin Panginoon ang pagsamasamantala. Ang pagsamasamantala ng pag-iwaywala, ingatan niyo po ang bawat isa na makarating po na maayos at ligtas sa bawat tahanan Panginoon. Dalangin po namin Panginoon na lahat na aming napakinggan Panginoon ay hindi po namin makalimutan at di po kami mag-compromise Panginoon. Muli, patawad po sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, church, maraming salamat at kita-kita na lamang po tayo this coming Sunday. God bless you all and we love you all.